stays together, stays together always. Sheila, meron akong peace offering sa'yo. Ha? Hindi na. Ito naman si Father. Para man tayo hindi friends na. Sigurado ka? Oo, okay lang yun. Eh, kahit ano pa man yun, I would understand. Hindi ba naman? Ganun kaibigan. Bono talaga. Alam mo kasi, ano nga ba ang mga gagawin mo kapag ikaw ay nagkamali o nakasakit ng kabya? Humingi ka ng paumanhin at pasensya. Eh, paano kung hindi mo naman sinasadya? Humingi ka pa rin ng paumanhin at pasensya. Dahil sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan, ang tinitingnan ay kung papaanong maitutuwid ang mali at hindi kung papaanong ito ay mauulit muli. At sa taong nakasakit, sinadyaman niya ito o hindi, ang mas mahalaga ay kung paano niya mabubuong muli ang mga ugnayang nasira at mapapanatag ang mga damdaming nasaktan. Kaya naman sa pagitan ng paghingi ng paumanhin at muling pagkakasundo, walang lugar ang pagdadahilan, pagtuturuan o pagtatanim ng sama ng loob. Madaling sabihin, mahirap gawin, pero may mga mag-asawang nagagawa ito. At yan po ang aming tutuklasin ngayon kasama si Sheila Dizon Carlos. At syempre, kasama ko naman po si Father Alan Samonte at pag-uusapan natin ang mga paraan ng pagkakaroon ng tunay na pagkakapatawaran. Kaya't manggising na po kayo at samahan ninyo kami sa ating pagtatanghal ngayon ng Family Matters. Oh, akin na yan, Father. Sabi mo, wag na eh. Ano ba ang kasalanan mo sa akin? Saka binibigay mo na, di ba? Nagasgasan ko yung bagong kotse mo. Ganon? Kulang ang cake, Father. Kulang. Kulang ba? Masarap naman to. Let's see what Shibukova recommends for this week's edition of Feeds, our leisure and entertainment alternatives to the family. Kamusta? Ako po si Chibukobo at ito ang ating muling pagsilip sa mga katangi-tanging pagdiriwang ng Pinoy sa ating pagtatanghal ngayon ng Leads, ang inyong leisure and entertainment alternative for the family. Kung pag-uusapan ng banyaga ang Pinoy, dalawang bagay ang mangingibabaw: masasarap na kakanin at ang lalim ng espiritualidad. Ang mga katangiang ito ay tiyak na makikita sa iba't ibang kultura ng bansa. At habang naglalakbay ka pa Hilaga, matatagpuan mo ang isang bayan kung saan pinakamasarap ang kakanin at puto at pinakasaintimang debosyon sa mahal na ina at kanyang anak. Halina kayo, punta tayo sa Calasiao, Pangasinan para sa debosyon sa Divino Tesoro. Calasiao is at the center of Pangasinan between Dagupan City and San Carlos City. Calasiao is only a few minutes ride to the Bunuan Blue Beach and the 100 Islands on the Lingayen Gulf. Calasiao is about an hour ride to Baguio City and a 4-hour ride to Manila. The ancestors of the Calasiaos came from the Austronesian people who settled in the Malay territory some 5,000 years back. The locals were made up of Pangasinan-speaking people whose language can be traced to the Malay-Polynesian branch of Austronesian family. Noong 1571, sinakop ng mga Kastila ang Pangasinan at ipinakilala ng mga praile ang pananampalatayang Katoliko sa mga katutubo.
Pagsabit ng 1952, nagkaisa ang mga naninirahan sa Kalasyaw, Nalcian at Dinalawan upang bumuo ng panibagong bayan. Nakilala ito bilang Kalasya hanggang tawagin itong Pangasinan Encomienda Labaya. Augustinian and Dominican missionaries converted most of the indigenous people of Kalasyaw to Roman Catholicism. In 1596, the Roman Catholic convent in Kalasyaw was built and named San Pablo de Calasyao. In 1621, the convent was renamed San Pedro y San Pablo de Calasyao. Kasing kahulugan ng kasaysayan ng bayan ang pagkakabuo ng pinakamasasarap na puto mula rito. Sa katunayan, ang maliliit na puto mula sa Kalasya ay sinasabing kasama sa 10 dapat matikman na pagkain sa Pangasinan. Sa kabilang dako, ang isa pang pinupuntahan sa Kalasyaw ay ang dambana ni Jesus na banal na yaman o Señor Divino Tesoro. The image is a common depiction of the crucified Christ. But people swear that the image used to be a small boy who was miraculously grown to be a man. Whether or not this is true, the sincere devotion that accompanies it is a miracle in itself. Ayon sa alamat, ang imahen ay pag-aari ni Don Francisco Paramio, isang banong hindi nagkaroon ng anak. Ang tanging kasama niya ay ang imaheng ito ni Jesus na inalagaan niya hanggang sa kanyang pagkamatay. Ng mga sumunod na taon, tuluyan ang napabayaan ang mga pag-aari ni Don Francisco. Dumating ang isang napakalakas na bagyo, nasira ang bubungan ng bahay ng Don kung saan nakatago ang imahen. Dahil wala nang nagmamalasakit, nabasa ito at inanod ng baha at inakala ng lahat na nawasak na ng bagyo. Pero laking gulat ng mga tao nang matapos ang bagyo at nakita nilang wala ni isang pinsala at tuyong-tuyo ang imahen ni Jesus. Recounting the story, the Gobernadorcillo ordered the image to be transferred to the municipal hall. Now the shrine still stands beside the municipio, where hundreds of thousands of devotees come and pray for healing and peace. It was then that they realized the power of Jesus reflecting through the crucified image. There is no better way to describe a Filipino than by his remarkable talent in creating unique and memorable delicacies. But better still, Filipinos are noted for their unwavering faith and outstanding devotion as manifested in the festivals and celebrations where food and spirituality come hand in hand. For movie reviews this week, please be sure to check out cbcpcinema.blogspot.com. This has been Chibo Cobo for Leaf, ang inyong leisure and entertainment alternatives for the family. Sa panahong ito, na ang mga kabataan ay nawawala ng pag-asa dahil sa masyadong modernong paraan at naging, kumbaga, ay nakatutok sa panahon, sa kasalukuyang panahon ang mga kabataan. Nawawala ay yung kanilang pananaw sa kabilang buhay. Sa ating debosyon sa mahal na ina, itinuturo sa atin ang nag-aantay sa ating biyaya sa kabilang buhay, na ang buhay natin dito sa lupa ay isa lamang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, si Maria ang nagbibigay liwanag sa bawat isa sa atin.
Muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Good morning, At Sheila. syempre, good morning to Yes, everybody. nandito ulit tayo sa ating paboritong palatuntunan tuwing alas 4:30 ng madaling araw. Yan, di ba? At maganda yung ating pag-uusapan ngayon. Siguro magandang tayo munang dalawa ang mag-usap tungkol dito. Tungkol sa, pagka nagkamali ka, paano ba dapat humingi ng ng pawad ba? Ano ba dapat ba yung pag-amin ng kasalanan, no? Alam mo sa Bible merong isang magandang kwento doon eh. Isa sa paborito kong kwento sa gospel yung The Prodigal Son. Di ba? Bakit prodigal son ka ba? Hindi. Nakaka-relate. Hindi kasi maganda yung parang storya din. In a sense, oo. Ito yung storya ng ugnayan natin sa Diyos. And I think in some way, lahat tayo, Oo. we are prodigal sons. Oo. Diba? Kasi wala namang perfect eh. So somehow, somewhere, there's always time for us to acknowledge our mistake. Diba? But napakaganda kasi yung example Oo, niya. kasi di ba yung kinuha niya lahat, buhay pa yung tatay, kinuha na yung kayamanan. Pagkatapos, actually, sa simula nga, wala namang real, parang realization of the wrong nagawa niya eh. Kaya lang niya gustong bumalik, nagugutom na siya, tapos buti pa yung mga baboy may kinakain, di ba? But he humbled himself Oo. and asked for forgiveness. Sabi niya, pero yung tatay, ang magandang attitude yung tatay kasi, sabi dun sa kwento, nung malayo pa yung anak, tinakbo ng tatay. Ano ibig sabihin nun? Yung tatay, Hindi naghantay. araw-araw pating nag-aabang for him to see the sun right away. Ibig sabihin, every day na nawala yung anak niya, lalabas siya, aantayin niya kung kailan dadating yung anak ko. Kaya nakita niya nung padating na kasi inaabangan niya. Unlike, And more importantly for me, Father, yun yung hindi siya naghantay. na makapag-sorry. Ando na siya welcoming arms na siya. At alam mo, putting it into our perspective sa buhay may asawa, siguro hindi mo rin masisisi yung anak na gumawa ng tama, Father, hindi ba? Oo. Kasi it's like being a dutiful wife and mother and Tapos, doing everything for your husband. And then at the end of the day, bigla na lang, naghanap ng panibagong tao. And then he will just come back to you and apologize after what? 10 years na iniwan ka and say, may cancer ako, uwi na sa bahay natin. alagaan mo ko. Teka lang, ha? Oo. Pag-usapan natin, how do you apologize for something like that? Ayan ang... Iba kasi, kailangan siguro, bawat tao may kanya-kanyang pamamaraan ng pag-i-express. Sabi nga natin, may languages of love. Pero meron din namang languages ng apology. Kaya nga, alam mo kung bakit? Kasi parating sinasabi natin, di ba? Pasensya na, tao lang, di ba? Yan ang madalas nating naririnig sa mga taong nagkakamali na para bang porket ikaw ay tao, ay malaya ka ng makasakit ng iba. Pero bakit madalas ay wala ng laman ang paghingi ng pasensya at pagbibigay pasensya, lalo na sa pagitan ng dalawang taong magkalapit sa isa't isa? Pasensya na, tao lang ang madalas nating marinig, biro man o pagdadahilan. Sa mga pagkakataon ay may nagagawang pagkakamali o pagkukulang. Pero hindi ba ang pagiging tao ay ang pagiging mas matatag, mas mapanimbang, mas marunong magpasintabi? At sa pagitan ng samahan ng mag-asawa, papaano na pahihiwatig ang paghingi ng paumanhin at pagpapatawad at pagkakasundong muli? Silipin po natin ang karanasan at pagbabahagi ni Don and Jean Lee. Morning po. Morning, Father. Salamat po sa pagpaunlak ninyo sa aming imbitasyon. Wala pong anuman, Father. Kahit na medyo nakadikit pa yung mata ko. Siguro, tatanungin natin, Father, usually, ilang years na po ba kayong married? 32 this coming May. 32. Akala ko magkakaiba tayo. Sasabihin ko 31 eh. Sakto ba ng bilang? This coming May. And how many kids do you have po? We have 2 kids. 2 kids. Yeah, a girl? A girl and a boy. A girl and a boy. Wow, parehas pala tayo. Alam mo, siguro, Father, isa sa pinakamahirap na pinagdadaanan ng buhay mag-asawa yung pag-a-apologize o paghihingi ng pasensya sa bawat isa. Kasi
Darating at darating yung nagkakamali ka or minsan magagalit yung asawa mo eh. Saka imposible namang hindi mangyayari yun sa araw-araw na ginawa ng Diyos na yung mukhang yun na nakikita mo, di ba? Pagkagising mo pala. Alam nyo, meron po akong ni-research. Talaga eh. Ito daw po yung mga pamamaraan, tapos tingnan natin kung paano itong nangyayari sa inyo. So ito yung una, dito, no? Tsaka, sabi dito, isang pamaraan no, ng panghingi ng pangumanhin ay ano ba to? Expressing regret. I-explain niya ni Sheila. Ito, according to this, it's an apology language that is emotional in nature. Sinasabi natin is, ina-acknowledge niya yung nanasaktan kita, but not necessarily yung pagkakamaling ginawa ko. Siguro on the most shallow level, that happens many times. Kasi kadalasan, tama ka Father makakapanakit ka nang hindi mo naman alam. Hindi mo namamalayan o hindi mo sinasadya. Basta nasaktan yung asawa mo. Tapos makikita mo na lang na mayroong mga signs na, di ba? Hindi na normal yung pakikitungo sa iyo. So in that case, siguro kung minsan magtatanong ka ba, bakit anong ginawa ko? Yun. O tapos sasabihin mo, ganun ba? I'm sorry, hindi ko sinasadya. Ganon. May naalala ka ba, tita, na minsan pangyayaring ganyan? Oo. Para talaga, parang marami. Mabilis agad. Kasi kung minsan ano siya, yung nabibigla, kunwari may natapon lang na coffee, natabigan mo. Si Jun naman. Alam mo yun, ano yung boses. Very emotional. Si Jun naman, para bang, ano ba doon sabihin mo, bakit natapon, di ba? Pwede namang, yun sasabihin ko sa kanya yun. Ako, point out ko kagad yun, bakit kailangan mo magtaas ng boses, di ba? Ngayon, meron tayong ikalawa na bahagi na kung paano pala gusto ng tao na marinig yung paghingi mo ng patawad, no? So, yung una, dapat naintindihan mo ba kung ano, do you understand how deeply your behavior has hurt me? Itong pangalawa naman, accepting responsibility na nasaktan niyo ko, no? Kunwari, gusto ko madinig sa inyo na I was wrong, no? I'm sorry. Yun yung hangga't hindi ko nadidinig yun, hindi okay sa akin. Kahit pa anong sabihin nyo, hindi okay sa akin. Ito ba, meron ba sa inyo o ikaw Sheila sa married life mo, may pagkaganyan din ba na kailangan madinig ko, hangga't hindi ko nadidinig yung I was wrong and I'm sorry, hindi okay yung apology mo? Sa inyo ba? Sa akin naman, kahit na hindi nagsasabi ng I'm sorry, pero yung kanyang action. No, na makikita mo naman na minsan, hindi naman siya talaga nagdadala ng pasalubong. Bigla siyang may dalang pasalubong, di ba? So, parang nag-a-apologize na. Q ba yan? Q? Nag-a-apologize na siya, no? O kaya yung biglang nag-grocery ng marami na... Kasi sa lahat naman ng pagkakamali, kung hindi mo tinatanggap na may mali ka, walang mali Tama. Anong ihihingi mo ng tawad? Walang mali Kasi madalas ding mangyari sa amin yan nung araw, lalo na nung bago-bago kami. Nag-aaway kami madalas pag mamaneho kasi pag merong kumat sa akin, Naka-overtime ka. pag may kumat sa akin, kahit umabot kami ng Tarlac, gagantihan ko yan. Kung sakay ko siya, bago kami makalabas ng Quezon City, naaway na niyan ako. Pero baliwala yun, ano? Anyway, pagka ganyan yung pagkakamali na meron ng danger to life and limb o talaga nasira yung schedule mo, siguro kailangan ma-own up mo yung responsibility for what you did. Importante siguro yun. For me, i-own up yung pagkakamali. And then, mag-sorry. Kasi yun nga, yung nasabi niyo nga kanina, baka, I'm sorry, pero, I'm sorry, ganyan na I'm sorry, na-hurt kita, pero para sa akin Hindi mali yun. Tama naman ako. Ganyan lang talaga ako, ganon. Lalo na mas malalim siguro, tita, yun yung parang boys will be boys na okay, so may bisyo sila or late sila umuuwi. Na parang, hindi, nature lang to normal lang to di ba? So hindi nila masabing, I was wrong. Because in their heart, parang... Pwedeng I'm sorry. Sige, I'm sorry, late ako umuwi ngayon, pero
hindi mamalito. So, bukas magsusorry na uli ako pag umuwi ako. Kasi next week. Oo, next week naman. Huwag naman Mainit bukas. pa kayo. Next na lang to. Hindi ko naisip yan. Ayan, nako, Sheila. So, meron pa tayong mga ilan pa dito. No? May 3 pa tayo. Pero sa ngayon, sa mga televiewers, mag-isip-isip kayo, ano bang style ninyo? Meron pa kaming 3 isi-share sa inyo. Kaya wag muna po kayong aalis. Magbabalik po kami. Ayan. So, Palalim ng palalim. Hindi lang siya masalita. Na sinasabi, nagre-report sa akin, nagawa ko na ito, nagawa ko na ito. Mo gusto pa pala may report ano ha? Ako naman, yun, nag, no? Na, tapos pala, okay naman. so pag nakita nyo okay, At how do you minsan- make up for it? Ay, hindi ako nagsasorry, no? Kasi parang, kasi yung words. Mukhang may kasi matututunan din kami rito, Father, talaga. Nagbabalik po tayo muli at syempre, apologies pa rin ang ating pinag-uusapan ngayon. Sabi nga, there are also 5 languages of apology. Na-discuss na po natin yung unang 2. Ngayon pupunta tayo sa pangatlo. At medyo na-touch na natin yung Oo. kanina, Father. This is making restitution. Ano ba ang ibig sabihin nun? Sabi daw dito, it is trying to make it right. Hindi not necessarily biniverbalize niya, kung hindi yung gumagawa siya ng mga paraan para ipakita yung kanyang apology. Sabi nga ni Tita kanina nag-grocery ng mas madami. Oh, may uwi, may biglang may Oo, uwi, may pasalubong, di ba? oo. At saka siguro yun yung yun yung isang hinahanap-hanap nung nagawa ng mali for that person to feel na mahal pa rin niya ako, no? Kasi ginawa ito, inayos niya yung ganito, ganyan. Ako, Father, marami akong ganyan. Share your tips. Share your tips. Pasaway kasi ako eh. Hindi kasi sa lahat naman ng siguro pagsasama ng mag-asawa, nangingibabaw lagi yung ego ng bawat isa eh. Kung hindi mo alam supilin yun ang babasag sa relationship ninyo. Ako kasi, ano ako eh, siguro in a way I'm hedonistic, no? Gusto ko yung siyempre yung nakakasiya sa akin yun ang ginagawa ko. Eh kung minsan ayaw niya yun. Di ba? Pagkatapos yun ang pinanggagalingan ng away, tapos sasabihin mo, okay, mali ako talaga. No? Pero how do you make restitution? Pwede yun, magdala ng pasalubong, magdala ng grocery. Pero, meron pang siguro ibang klase. The first is, wag mo na munang gagawin yung ayaw niya. Make it right. Make it right. Sabi mo, Amen. make it right, no? O kaya, samahan mo naman siya doon sa mga gusto niyang ginagawa. Kasi halimbawa, ang wife ko regularly nagpupunta ng farm yan sa probinsya. Madalas pag sinasabi niya, gusto mo ba sumama? Hindi ako sumasama. Kasi, ano niya yun, nilinya niya yun eh. Ako, mas gusto ko nasa bahay ako. Pero kapag ka naisip ko na dapat naman magkasama kami, sige, wag mo na pasokin yung driver, ako magmamaneho. Yun, yung ganon. Kahit na pagdating doon, hihilata ka lang at maghihilik doon sa isang tabi. Pero at least magkasama kayo, di ba? Oo. It's the effort that counts. Well, yeah, I would like to think so. Oh, I'd like to think. And I think, Father, if I may add to that, it's really making your partner feel special. Kasi hindi lang kasi yun yung, lahat kasi nagkakamali, hindi ba? Pero pag meron kang restitution, pinapakita mo siya kung gaano siya kaimportante sa'yo eh. Hindi ba na parang, oo, nasaktan kita, pero hindi tao lang, pero mahal kita kaya I will correct eh. Ito siguro yung mga unang na pag-usapan na natin yung mga sige, nagawa ko to, ganyan, pero you will make up by saying sorry or baka bibigyan ng regalo or something. Itong kasunod, medyo mas matindi kasi genuinely expressing the desire to change your behavior talaga para hindi na maulit yung nagawa. Yung tipong mas malalim o siguro sa akin mas matindi to kasi babaguhin mo talaga yung sarili mo para yung paulit-ulit na nakakasakit sa partner mo hindi na mangyayari, no? Sabi dito, ito yung may mga taong yun ang gusto na sorry ka ng sorry, paulit-ulit mo naman. Hindi, ang gusto ko magbago ka. Siguro in preparation na din sa pagsulong ninyo bilang mag-asawa, kung ipakikita mo yung sincere desire to change. Kasi kadalasan, magkahiwalay kami ng lakad, no?
Pero I also recognize na kailangan magsama kami ng madalas. More and more, lalo na kasi lagpas 35 na kami, Father. Tumatanda na. As we go on in years, we should all the more try to be together most of the time. Kasi kayong dalawa lang ang matitira talaga eh. Kaya ako, kahit na wala pa akong tinatanggap na responsibilidad o pinag-a-apologize na offense, I'm more and more trying to make time to be together with my wife. Kasi pagdating ng oras, kaming dalawa na lang talaga eh. Diba, more and more, pagka asa na yung mga anak mo, wala. O tayong dalawa mag-aalmusal, nakaganon kayong dalawa. Kung di kayo marunong mag-usap, kung wala kayong common topics of conversation, wala. Wala na kayo. Oo. Kaya kailangan talaga mag-generate ka ng opportunity para, and that's one way. Meron pa isa, pang huli, no? Ayan, ito ay kayang-kaya ni Sheena. The last one would be requesting for forgiveness. Ito naman ay, sinasabi natin, will you please forgive me? Nagiging music to the ears of the other person. Na nakikinig sa'yo if you say, will you please? Kasi nga, request eh. Alam mo yung difference nung sinabi natin kanina, sige na, sorry na, as compared to, will you please forgive me? Diba? Kailangan madinig ko yan sa'yo. Bago kita mapatawad, kailangan sabihin mo na, patawarin mo naman ako. Parang awa mo na, pang telenovela. Yan. Parang telenovela. Feel na. Baka kailangan lumuhod ka pa pag sinabi. Diba? Mahirap yun, Father. Hindi na ako makakatayo. Pag lumuhod ako, itatayo pa niya ako. Okay. Nag-request na humingi ng tawad. But I think the more important part is for the person to whom the request was addressed to give forgiveness. Kasi ano manghingi mo ng patawad, pag hindi ka pinatawad, walang mangyayari eh. Di ba? At saka, ewan ko lang I don't know if this is how to place. Naalala ko lang kasi that scriptural passage that says that God can forgive any sin except the sin against the Holy Spirit. Marami akong pinagtatanungan, ano ba yun yung sin against the Holy Spirit. One priest told me, I don't even remember who, sabi niya, the sin against the Holy Spirit is the sin of unforgiveness. Yeah. Kasi, ang pamantayan na gagamitin mo sa iba, yun ang gagamitin sa'yo. All that, no? So, paano ko patatawarin kung di ka magpapatawad? So, I think the more important aspect of somebody requesting for forgiveness is the person to whom it was addressed should forgive. Kahirap naman yung lumuhod ka na, tapos ayaw kang patawarin. Oo. Forgiveness daw brings healing to both the giving the offender and the person who offended. Na parang pag nagpatawad ka, hinihil nito yung pinatawad mo at ikaw din na nagpapatawad. Tingin ko, Father, mas malaki yung healing sa nagpatawad. Ako sa tingin ko. Kasi pag di ka nagpatawad, kung minsan, daladala mo yan eh. At saka hindi, kung minsan hindi alam nung tao na galit ka pala sa kanya. Pag nakikita mo siya, okay lang siya. Pero yung isa, tumataas ang presyon mo. Diba? I pray to the Lord na tanggalin niya yung hurt na nararamdaman ko, na ma-erase, di ba, sa mind ko at saka sa heart na ma-erase yung pain. And then, grace ng Panginoon yun. yeah, grace yun. And then, siya rin, ipipray ko na sana kung naniniwala ako na mali siya, sana ma-realize na yung mali niya. No? Or, baka naman, baka ako ang mali, maparealize sa akin ni Lord na walang mistake ko. Lagi, prayer is the secret. Sa akin, prayer ang aking Akala ko sasabihin niya, ang pinagdadasal niya ako, kunin mo, o Diyos. Medyo kinabahan ako dun. Hindi. Sa akin naman, okay, prayer is a given, no? Pero ako naman, hindi na doon sa aspeto ng paghingi ng tawad, kung hindi yung on the basis of everyday relationship. Ako kasi, one thing that I resolved, sinabi ko sa sarili ko, I should never challenge the heart of my wife. I should never question her heart. Kasi kadalasan pag nagkaroon ng pagkukontra yung mag-asawa, ang pinanggagalingan niyan nagagalit yung isa kasi hindi niya nagagawa yung gusto niya. Diba? Maraming instances na nangyayari sa amin yan. Meron akong gustong gawin, ayaw niya. So, tapos kung minsan nagiging very vocal siya. So, hindi pwedeng hindi kayo mag-away. So, ang ginagawa ko, I always say na ang asawa ko mahal ako. So kung ano man itong ayaw niyang gawin ko, ginagawa niya yon dahil mahal niya ako. Hindi ko iniisip na ginagawa niya yon dahil ayaw niya ako masaya.
Ganon. So, pagka ganon yung sitwasyon, at saka lagi, yung Panginoon nasa sentro ng pagsasama niyong dalawa, mahirap mag-away at hindi magkasundo. Laging dadating doon sa punto na babalik kayo sa isa't isa, masaya na naman kayo, matahimik na naman, matiwasay yung pagsasama. Yun lang, Father. Napakaganda. Sana I maraming only ganyan. want what's Best for you. Eh, yung iba, ang naisip kasi parating, wala makakontra lang to eh. No? Para lang to busitin ako. Eh, Pero hindi, ang ganda-ganda ng pagkasabi niya. Ayaw niya ito dahil mahal niya ako. Diba? Dahil he wants or she wants what is best for me. ay, nako. Amen. Yan, nako. Kaya nga, pasensya na, tao lamang, ay mga katagang hindi dapat binibigkas dahil ang maging tao ay ang maging tapat sa panawagan ni Jesus, pagmahalan at magpatawaran ayon sa isang pamantayan kung paano ko kayo minahal. Kung ganito ang pamantayang dapat nating sundin, walang puwang ang pananakit sa iba. Di man sadya dahil sa kakulangan ng pagtitimbang o sadya man para mapabatid ang nararamdaman. Tinatanggap natin na ang tao ay mahina at marupok. Pero inaasahan din natin na sila ay magsusumikap na maging matatag at mapagkumbaba. At sa mga pagkakataong nagkukulang o nagkakamali, ang mahalaga ay ang mapagpakumbabang pagtanggap sa pagkakamali at buong pusong paghingi ng tawad nang walang ibinibigay na dahilan o sisi. At sa pagkakataong kailangan mong umunawa at magpatawad, ang importante ay ang bukas pusong pagtanggap sa pagsisisi at kagustuhang tulungan ng kabiyak na punan ang kanyang mga pagkukulang. Ang pagpapatawaran at pagsisimulang muli ay nag-uugat sa maliliit na hakbang ng tunay na pag-ibig kung saan hindi binibigyang palusot at mali o nagtatanim ng sama ng loob sa nagkamali dahil ang tunay na pagmamahal ay mapagpakumbaba at mapagpatawad sa hirap man o ginhawa. Mailan lang po tayong paalaala, subalit magbabalik po kami muli. Maraming salamat. Thank you. Dati po ako nag-work sa media. Dati po magazine, tapos dito ko naman social. Yung after that, social media naman po, executive assistant po ako dati. Leading up to the end of the year last year, sobrang nahihirapan na po ako sa trabaho na nawawala na yung oras sa family, nawawala na yung oras sa friends ko. At yun parang ang buhay ko nag-revolve doon sa work ko. Tapos parang matagal na akong parang inaano na parang ayaw ni God na nandun ako. Kasi parang hindi yun yung gusto niya. Doon sa work ko, hindi ko na ano yung break ni God doon. So parang yun na yung final decision na kapag at the end, kasi pag at the end of the day, may gusto nila. Meron bang gusto mong share, kung experience nila, gano'n. So tumayo ako, nag-share ako, kasi ko, alam mo, bukas, magpapare na ako ng resignation ko. Tapos yung ibang hindi ko siya makakilala sa akin. Ano pa lang, it's a good thing. Ito sa Australia, member ka ng youth single workers. Ano mga ginagawa ninyo doon sa Australia, particularly for the church? Meron po silang every few months, yung parang feeding sa DP po kasi marami din homeless doon. Hindi in Australia? Opo, maraming homeless doon. So nag-feeding sila. Tapos every week may mass singing. So parang kami nagiging choir. Choir sa Bahay. Ano po, sa parang yung fellowship po kasi ng mga kaibigan, parang iba din kasi yung may like-minded with. Kasi parang, alam yun, yung there's people na nakaka-relate sa'yo kahit anong walk of life nyo, kahit anong pinagdaan nyo. Pag may nasamahan kayo na isang cry,
center ng friendship nyo, gano'n, parang iba talagang nagagawa. Kasi parang they can help you get back on the right path kahit ang mga kailangan. One, confidence po. Kasi parang dun yung they can help you be yourself talaga. Sense of community. Kasi parang yung tulad na sinabi ko, kahit saan kayo manggaling, anong klaseng background nyo ng family, kahit anong course nyo, kahit anong work nyo, meron kayong parang common ground. Well, dati ko na pong planong mag-mission. Pero hindi pa clear sa akin kung kailan or ano. Basta dati sinabi ko na sa mami ko, Ma'am, bago ako mag-30, mag-mission ako. Basta alam ko na may kailangan akong gawin. I-share. Kasi personally, feeling ko ang dami kong blessings na kailangan kong i-share. Ngayon po yung meeting na yun, ipinaplano po namin yung mission trip po namin. Pupunta po kami ng Cebu, Dumaguete, Siquijor po next month. Yung ano po, pilgrimage, tapos may mga, imimit din po namin yung mga activities doon. Ito po, yung ino-organize namin ngayon, isa yun sa ano. Parang may goal sila na makikita ilan, pero pupunta sila sa kung saan, either parang evangelization po, or tapos yung iba parang ano lang, parang service sa ano. So, pinaplano pa po namin, I think sa Cebu po, pupunta kami dun sa resort. Dito po, yun, marami po akong mga nakikilala kung saan ako nakakarating, na parang kung hindi po ako umalis doon, kahit nga sa Australia, hindi ako masyadong nasa-trato yung first day. Hindi ko po siya po ako, pero hindi po ako yung kung saan ako makarating. Ay, wala akong gano'n. Yung public transport ko, very, ano doon, may time lahat, may timetable lahat ng bus, ng train. Dito, lalabas ka lang, hindi ka na sasakyan ka na. May mga namit din ako na yun. Talagang mumuli. Or yung mga sharing dito, hindi ko maririnig yung sa ating sharing doon sa Australia. Ano pa gusto mong gawin dito sa Philippines? Ako po makarating ng Mindanao. Kung alam mo na if you're in a situation na alam mo hindi nakakabuti sa'yo, get out. Pero kung kaya mo, get out and follow kung saan mas nararamdaman ng God sa mundo. Sumiklap. Our strength will come from hearts united in the love